At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Si Raffy Tulfo, ang kilalang broadcaster at ngayon senador, ay naharap sa isang malupit na hamon sa kanyang posisyon bilang mambabatas. Sa isang desisyon mula sa Korte Suprema, nagbigay ito ng hatol na nagdudulot ng tanong kung tuluyan na bang matatanggal sa kanyang pwesto si Tulfo bilang senador. Ano nga bang nangyari? Ayon sa mga ulat, ang Korte Suprema ay nagbigay ng isang desisyon na may kinalaman sa pagiging kwalipikado ni Raffy Tulfo bilang senador. Inihain ng ilang mga petitioner ang kaso laban kay Tulfo na nagsasabing may mga issue sa kanyang pagtakbo sa halalan, partikular na ang kanyang mga issue sa citizenship at residency. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nagpatibay ng mga aligasyong ito at nagbigay ng epekto na maaaring magresulta sa kanyang pagtanggal mula sa pwesto. Ang kaso laban kay Tulfo ay isang malaking issue dahil sa kanyang pagiging isang prominenteng personalidad sa media at sa kanyang mabilis na pagpasikat sa larangan ng politika. Si Tulfo ay nakapagtala ng malaking bilang ng mga botante sa nakaraang eleksyon, kaya't ang pag-usbong ng issue hinggil sa kanyang kwalifikasyon ay nagdulot ng malaking interes sa buong bansa. Maraming mga taga-suporta ni Tulfo ang nagulat at nag-alala sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa mga eksperto sa batas, ang desisyon ng Korte Suprema ay nagsisilbing isang mahalagang precedent sa pagpapatupad ng mga batas hinggil sa pagiging karapat-dapat ng isang kandidato sa mga posisyon ng gobyerno. Ang desisyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging tapat at maayos sa mga dokumento ng mga kandidato, lalo na sa mga apesto ng citizenship at residency. Ipinapakita rin ito na ang masusing pagbabantay ng Korte Suprema sa integridad ng mga halal na opisyal. Samantala, si Raffy Tulfo ay nagbigay na rin ng kanyang pahayag hinggil sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kanya, patuloy siya maghanap ng mga legal na hakbang upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang senador at ipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa bayan. Bagamat nadismaya, hindi siya nawala ng pag-asa at naniniwala siyang may mga hakbang pang maaaring gawin upang mapanindigan ng kanyang karapatan sa posisyon. Sa ngayon, ang mga susunod na hakbang na gagawin ni Tulfo at ang magiging epekto ng desisyon ng Korte Suprema ay patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa. Ang isyong ito ay nagdudulot ng maraming katanungan at reaksyon mula sa mga Pilipino. Maging ang mga eksperto at mga politika ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon sa issue. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Naturalization is revoked, the basis for the child's derivative citizenship no longer exists. So, kung nakuha ng anak niya ang citizenship dahil sa, naging citizen yung tatay niya, si Erwin, si Erich Sylvester. Like kunyari, yung mga anak niya ay dinala niya, pinitisyon niya from the Philippines, then green card muna, di ba? Tapos, dahil nga sa kanyang fraud passport and US naturalization, ang sabi doon sa batas na binasa natin, marirevoke din. Ang tanong, ilan sa mga anak ni Erwin ang ipinanganak sa Pilipinas na kinuha niya? 2, 3, 4 na pasok dito sa binasa nating batas na pwedeng i-revoke. But of course, they have to consult their lawyers, immigration lawyers. Basic lang sa atin, dahil naman ako lawyer, nagbabasa-basa naman tayo, at ang maintindihan natin yung mga possibilities. So meaning, kung mayroon siyang 4 na anak, kasi ang sabi niya, naka-jaundice siya. Diba? Noong 1980, kailan ba siya naka-jaundice? Dandalibugan siya naka-jaundice. Okay na naman maging malibog, Hello? Kung may 4 siyang anak, na pinitisyon niya from the Philippines, dinala niya dito, at nakuha yung citizenship through that naturalization na ginran sa kanya ng Amerika, therefore, datapwat, subalit, ay posible na ma-revoke ito. Pero, hindi tayo ang mag-decide yan. Let the immigration decide that. Pero posible. Pero yung sinasabi nga natin birthright, kung pinanganak na dito yung kanyang anak, hindi na yun magbabago. Nalibugan siya noong 1980s. Sabi ni Professor, di ba? Okay? Ang problema kasi nagsisinungaling ka. Naging greedy ka. Wala naman sanang maghahalongkat ng buhay mo. Kung ikaw sana ay nakontento na dyan sa 200 million mo, magaling ka naman pala magnegosyo, papasok ka pa sa government na alam mo na tinarantado mo
ang US government. It's not true na wala akong nilabag sa bata sa Amerika. I mean, just the mere fact na inamin mo na ikaw ay TNT, paglabag yan. Diba? Unconstitutional yan palangga. Kaya hindi totoo sinabi mo na wala kang nalabag sa batas kasi ang nais ko lamang pakainin ko ang mga baby dolls. Yung 10 baby dolls ko, mga ganun. Walaan nga kita kung anong kapalaran mo ngayong taon, Erwin. Walaan kita. Lucky 9. Ibig sabihin, Lucky 9 ang taong bayan dahil mauudlot ang iyong mga pambubudol sa taong bayan. Itong numero na ito, lucky to para sa mga Pilipino. Swertihin ang taong bayan. Dadami ang pera ng Pilipino kapag ikaw ay what? Kapag ikaw ay disqualify ng COMELEC dahil illegal ang TNT, sabi ni Anatina. Walang mananalo sa barahan ni Maharlika. Anyway, palangga. Budol ka, Erwin. Na sinasabi mo, kayo, tumulong na lang kayo. Nagtayo ako ng action center. Tangina. Hindi yan ang issue, Gorgor TV. Hindi yan ang issue. Ang issue, sagutin mo, nagnakaw ka ba? Ninakaw mo ba si Sylvester, si Erich Sylvester? Hindi, yung kwento mo, naghirap ka, nagtulak ka ng mga ganito-ganyan. Tapos, fast forward, after 10 years, bumalik ka ng Pilipinas. Ano yon? Kulang. Kung ako magdidirect ng buhay mo, kung ako magsusulat ng buhay mo, something's missing. Erwin, anong ginawa mo dito? Huwag kayong mapapabudol dito. Ano pang sabi mo? Mayroon pa siyang article. Wala na yung article ni Dodo. Giatay. So, liwanagin natin, Mahi Faustino, liwanagin natin na pwedeng ma-revoke ang citizenship ng mga anak niya kung ito ay napetisyon niya from the Philippines gamit yung kanyang fake identity na si Erich Sylvester. Ngayon, mga hitad, ano ngayon ang gagawin natin? Dahil sabi, hindi niya naman ako pinangalanan, pero ako lang naman ang vlogger na nag-iisang malaki ang salamin sa Amerika. Pati salamin ko, pinakakialaman mo. Hindi naman yun ang issue, Dodong. Tapos pinipigilan mo kami na, batikos-batikos din na yung malaking salamin, yung dating broadcaster ganyan, yung abogado na ganito, binabatikos na, hindi na lang kayo tumulong sa gobyerno, binabatikos sa mga matas. Putangin na. Hindi namin babatikusin. Gago ka ba? 5,500 flood control. Zero budget sa PhilHealth. Pag nanakaw ni Lisa, pangingidnap ni Lisa Marcos, paging kartel ng gobyernong ito, tatahimik kami? Humihingi kami ng accountability and you are part of the problem ng Pilipinas. Pipigilan mo, yung babae dyan na malaki ang salamin, yung ganyan-ganyan, na nakaasawa ng apam na mayaman. Sana all, di ba? Yung mga nakaasawa ng apam dyan, nainggit sa inyo. Yung mga mayayaman na palangga ko, shoutout doon kay Robby. Oy, Robby, ganda-ganda ng bahay mo sa Calabasas, invite mo ko, leche. Si Robby Tarosa, kita ko yung bahay ni Palangga. Ang yaman mo, bakla, nakapangasawa ng apam. Sana all, di ba? Ang issue dito, hindi nakapangasawa ng apam. Let's say, sige na, nakapangasawa ng apam na mayaman. So ano problema mo? Diba? Sinong gusto makapangasawa ng mayamang apam ngayon? Mag-comment dyan, hanapan ko kayo ng apam. Sino ang gusto makapangasawa? Huy! Diba? Kahit kaya, sinong gusto makapangasawa? Leche. Ano siling mo sa akin, Dodong? Huwag mo kasing gawin tanga. Si Trey K. Brandy gusto daw makaasawa ng apam. Mag-comment lang dyan, sinong gusto makapangasawa ng mayamang apam? Si Rayson o Yarte, yung mga kaibigan ko gusto makapangasawa ng mayamang apam. Hindi yan ang issue. At hindi issue ang salamin ko. Ang issue dito, paliwanag mo, based on the document, paano mo ninakaw si Erich Sylvester Tulfo? Ipaliwanag mo na how come, where did you get your money na 200 million where in fact, yung iyong salin ay 2-4 million lang ang dineclare mo na kinita mo dun sa particular na taon na yun. Kung kwento lang, Erwin, ng mga kahirapan dito, Diyos ko, mga palagda ko, kabisado nila yung mga kwento ko
yung mga paiyak-iyak ko ganyan, di ba? Madaling, kwenta mo, pinalayas na nga ako eh. Ano sabi sa akin? Alam niyo yan, lumayas ka na dito. Ayaw namin magkanulo ng TNT. Hindi naman po ako TNT. Alala niyo, dati naiyak-iyak pa ako, hindi naman ako tita TNT, huwag ko naman po palayasin. Di ba, may ganun akong kwento? But, nagsumikap ako, pero hindi yung dahilan na gumawa ka ng fraud. Tapos sasabihin mo, ay may ginawa naman ako mabuti. Pinakain ko naman yung mga anak ko, so mabuting tao ako. Ganon ba yun, Dodong? Huwag mo kaming gaguhin. Huwag mo na, may social media na ngayon. Kung radyo, TV lang pwede niyong manipulahin ang mga kwento. Si Del Bagsak, gusto makaasawa ng... I know that, darling. Oh. Kung makausap pa kayo, kaya niyo makausapin ng si Siri, ako nakausap ko yan. Dali lang. Andali lang, mamaya wala natin si Erwin. Okay, here we go, Erwin. Ayoko masyado maging harsh sa'yo kasi naman kaya lang, kailangan na kasi Erwin, Dudong, alam mo, magpilay ka, kausapin mo yung nanay mo. Di ba? Sabi mo, yumao na. Ano pa kailangan mo dong, Erwin? May 200 million ka na. Inilagay mo kasi ang sarili mo para scrutinize ka. Public official ka eh. Kung mga ganyan-ganyan lang, may breaking news ako. Sino i-fetch? Ang reporter na nakatanggap ng Porsche ng malaking diamante at 4 million Hermes sa politiko. Ayan, problema na naman natin yan. Paalala niyo, baka malimutan ko bago tayo magtapos. Sino i-fetch? May showbiz tayo mamaya. Here we go, darling. Okay, tiyan mo, naka-headline na naman tayo ngayon. Sabi ng politiko, ang dami kasi nagtag sa akin si I am Sherwin, thank you palangga. Huwag puro daldal. Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangay na, para gurgurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Bakit mo ako pa uwiin? Bigyan mo ba ako ng bahay, Dudong? Wala akong bahay dyan. Kaluoy naman si Inday Marlica, walang bahay. Kasi walang ninakaw. Di bahay ng posporo, wala ako. Baka gusto mo. O sabihin mo kay Lisa Tanas, yung mga fabricated case niya na finance sa akin proxy cases, ibasura niya. Then uuwi ako. O umalis sila, uuwi ako. Papatayin ako na. Gusto mo, pag-gurgur ako, yun lang naman ang umuwi kayo dito. O ikaw, magtakbo ka ng presidenting leche. Ano kaalputan yan? Ganyan ba ang kategorya ng mga press people ngayon sa bayan natin? Ano yung jutak na yan? Pang Erich Sylvester? Pang kriminal? Ano ba yan? Teka lang. Asan man Dudong dito? Hulaan ko na kayo si Dudong. Okay. Ito, here we go. Pabida-bida na naman ang babaeng nakasalamin dito House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List, ganyan-ganyan pa yung mga tulpo pag nagbigkas Erwin Tulfo challenge a US-based blogger to return to the Philippines and help the Filipino people. Kailangan ba talagang umuwi ako para makatulong ako, Dudong? Patigin ko ang aking dito. Sandali lang. Yung mga hindi pa napadalhan ng ayuda ninyo magantay lang kayo, papadalhan natin kayo. Yung mga natawag kasi tatlo hindi ko pa mahanap. I'm sorry pala ba, but yung tatlo hindi ko pa nahanap. Teka lang, Erwin. Teka lang, kasi gusto ko kitang i-debunk kita Kasi pinapauwi mo ako Pinapauwi mo ako para tumulong ako. Ito, you have to Teka, here we go. Here we go, darling. Okay, here we go. Papadala natin ngayon. Okay, here. Papadala natin hindi. Titingin lang ako magkano pinadala ko. Okay, sino ba itong mga to? Okay. Paano ba makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Okay, here we go. Here we go. Ito. Okay. Recipients. Where can I get? Paano ko makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Teka lang mga hitan. Get started. Okay. Here we go. Ito pala. Ito na, nakita ko na kung magkano pinadala ko. Ayan na. Okay, you talk about what? Tatanggalin lang natin yung mga pangalan ng mga lagyan din ng baraha, baka masilip Dali lang. Okay. So here, takpan na natin yung mga pinadalang ko, baka makita nila. Okay. Okay, here we go. Takpan lang natin. This is Sendway.
Erwin na, ito yung contribution ko kasi pinapauwi mo ko eh. Since na naging model, naging ambassador tayo ng Sendwave, takat natin mga pangalan. Oh shit. Ay, hindi. Okay, tapa ko na nga ng kamay ko. Sandali mga hitad. Baka makita yung names ng mga hitad. Okay, here we go. Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD. 107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinado ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na, nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Grabe, kung nag-inipan ko yun, dayaman ko na pala. So anyway, yon. Kailangan bang umuwi ako para magpadala ako ng ayuda dyan? Through Sendwave app, kaya mag-download ako ng Sendwave app. Wala pa yung dati kong mga apps dati, wala pa yung mga deposit sa banko, wire transfer and everything. Yeah. I sent 107,000 US dollars. Kaya nasabi mo sa akin, umuwi ako para tumulong. Pwede naman ako tumulong right on my fingertips. Boom, boom, boom. Andyan na ang pera. Anong kalentsihan yan? Erwin, wag mong babaguhin, wag mong lulukuhin ng Pilipino. Stop that emotional appeal. Hindi ka makakalusot. Wag mong guguluhin ang mundo ng Pilipino. Okay? Ano siling mo sa akin, Dudong? Okay, ano sabi mo? Kasi sabi mo, umuwi ako para tumulong eh. Hindi pa ba enough ang 100,000 na tinulong ko? Whether kaibigan, kamag-anak, hindi ko kakilala, still tumulong ako. Pero hindi ko naman sinusumbat yan sa inyo palangga. Nga naman. Hindi ko sinusumbat yan. Pinapakita ko lang dito kay Erwin na ito. Hindi ko kailangan umuwi, Erwin, ng Pilipinas para patayin ni Lisa para tumulong sa aking kapwa. Now, ano sabi mo? Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita. Favorite thing to do ko to eh. Bratatat. Ang pakialam mo, tira ng tira sa gobyerno. Again, bakit hindi ba katira-tira ang gobyerno sa ginagawang pambababoy sa inyo, sa atin? Ikaw hindi ka binababoy kasi, naka 200 million ka ng income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million ka may pera sa bangko, tapos 4 million lang palang income mo. Yan ba ang ipaliwanag mo? Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho pa sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. Ako nga dati, palangga, nalala niyo yung kwento ko? Pupunta ako sa Starbucks. I'm not fond of Starbucks before. Nakita ko, tangay na $4, kapalit ako 4 times 52, 5, mga ganun ang computation. Hindi na lang, padala ko na lang sa Pilipinas to para marami pang makabakal sa bugas. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo kaya nag-TNT ka. Story din yan ng aking mga palangga. Yes, inatubas, ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets pero ang iyong, based doon sa iyong public document, hindi ko pa talabas yun eh. Lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Doon ko ilalabas. Kasi alam ko, re-report na Erwin yan. At least doon. Abangan nyo yun ha, ilalabas ko yung mga dokumento na yon. Hindi, magtatanong muna ako kung ano bang doon. Kasi ilalabas ko yung yung personal data sheet mo simula nung ilan ng anak mo, tatay mo, yung alam about your life, Anyway, wala naman tayong problema kung ilang anak mo. Pero wag mo naman akong awayin dahil malaking salamin ko. Actually palangga, gusto ko magpa-LASIK pero natatakot ako. Kasi baka pag naging bulag na ako, di matuwa ang kalaban. Diba? Kaya nagtsatsaga ako, believe me, nahirapan din ako na malabo ang mata ko. Pero, what can you do? Tumatanda na lola nyo. Anyway, sabi mo, Erwin, gusto mo hulaan na lang kita sa malaking baraka. Mamaya na kita hulaan. Tulfo, ano sabi mo? Tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae na nakapangasawa siguro ng mayaman, chismoso. Hindi mo pa alam. Wala na, ginurgur ko na. Diba yun yung pinalabas ni Lisa, gumurgur ako ng abang. Wala na abang, gurgur na yun. Ano ba? Next! Parang yung mga gago. Diba may mga ganyan silang dramatization? Marli kang ginurgur yung asawa.
O, di ba? Inurgor ko na. Eh, ba't may apam na naman dito, Erwin? Siguro, sabi mo. O, di ba? Sabi mo kay Lisa, mali yung information niya. Nagpakalat na siya ng gurgur ako eh. Mali ito, iba naman. O, sabi niyo dito, nakapasawa siguro ng mayamang apam. Ulit, issue ba? Nakapangasawa ng maayos. Napakaswerte mo, ineng. Ay, okay lang yung ineng. At least baby ang dating ko. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang mga antipara mo. Tangina, antipara? Yung mamahalin ni Kimbo, yung mga luxury cars, yung mga collection mo. Ano naman itong, Diyos ko, ito lang ang antipara, napakamura lang naman ito. Giatay ka. Kahit ang ating mga domestic helpers sa ibang bansa, kayang bumili ng ganito. Ito lang, actually ito lang talaga kayamanan ko. Yung mga salamin ko. Oh, ano sabi mo? Pwede mo pati antipara, kitang-kita na pikon ka. Kung nasagi ko ang katotohanan, hindi mo nga may paliwanag eh. 200 million na assets, paano mo ninakaw si Sylvester? Si Eric Sylvester. That's the issue. Hindi issue ang TNT ha. Hindi issue na nagsumikap ka dahil hindi lang ikaw ang nagsumikap para pakainin ang kanilang mga anak. Ha? Gusto mo sabihin ko kung ilan ang mga pinapakain ko? Baka malula ka. But I'm not gonna say that. Gusto mo kung magkano? Aside, out of this 100,000 na ano, gusto mo pakita ko pa sa'yo kung magkano yung remittance ko sa bawat recipient. Hoy, yung mga recipient ko ha, nakapagod din kayo ha, pero alam ko naman kayo eh. Wala talaga tayong magawa, ang hirap ng buhay eh. Anyway, ngayon sabi niya, huwag kayo magalit, hindi ko kayo sinusumpatan. Alright? Sabi niya dito, Diyos ko po, sabi niya, napakaswerte mo ining, napakaswerte mamahalin pa ang antipara.